Pag-usapan muna natin to. Nag-trending kasi yung mga surot dyan. Yung mga surot dyan sa tabi-tabi. Nakakadiri kasi. Diyos ko na. Ay, nako, Sek Bautista. But anyway, pag-usapan natin tong surot. Trending, guys. Nakakadiri kasi talaga. Bakit may surot sa naiya? Bakit may surot sa naiya? Alam ko sa surot, mga kutsero, na ano lang yan, nasa mga sobrang duming mga kama. Mga sobrang duming kama, yung mga hindi nilalabhan ng mga hindi nililinis na mga kutsyon, ayan. Doon, nandoon yung mga surot eh. Ang tindi ng surot, guys. Nasa bakal. Pag-usapan ngayon natin yan. Ay, nako. Although, hindi ko kinakampihan dito si Sek Bautista, pero in a way, parang medyo tatamaan siya ng pagtatanggol natin ng konti. Pero, hindi ba parte to ng maintenance budget ng MIA? Pest control? Dapat kasama to sa pest control budget niya eh. Anyway. So, pag-usapan natin. Ito na nga, puntahan na natin yung topic na yan. Kasi nag-trending eh. Surot at daga sa naiya. Surot talaga. Nasa limelight na naman ang naiya. Matapos kumalat sa social media ang video ng nagkukumpulang surot sa mga butas ng mga upuan na ginagamit ng mga pasahero sa loob ng Terminal 2 at Terminal 3. Alam niyo mga kotsero, hindi ko i-expect sa Terminal 3. Kasi, alam niyo kasi sa lahat ng terminal natin dito sa mga airport natin sa Pilipinas, parang hindi naman di hamak namang pinakamaganda sa kanila si Terminal 3. 'Di ba? Di hamak pinakamaganda sa kanila si Terminal 3. Pinakamaayos, kasi yun yung pinakabago din, si Terminal 3. I would expect this sa Terminal 1. Kasi yung Terminal 1, bulok na yun eh. Diyos ko, napakapangit ng Terminal 1, promise. Pag bumabiyahe ako dati, tapos sa Terminal 1 yung aeroplano, visit ako. Ang pangit-pangit kasi ng Terminal 1. Tapos nandun pa lahat ng international flights. Wala kang choice. Pero I would expect na ang pinakapangit would be the Terminal 1. Kasi yun din ang pinakauna at yun ang pinakaluma. Kaya nakakagulat na nasa Terminal 2 at 3 yung mga surot at daga. Anyway, puntahan natin yung balita. Anyway, bago tayo magpatuloy mga kutsara, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So kaya kayo nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop din sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Yan. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Gandahan ng airport ang usapan, nako, napag-iiwanan tayo dyan. Sa isang survey nga, pang-apat ang naiya sa worst airport sa buong Asia. Lumamang lang tayo ng kaunti sa Kuwait, Kazakhstan at Saudi Arabia. Worst airport na nga, meron pa ngayong nakakadiring problema sa naiya. Bukod sa mga surot, may... Ang laki ng daga, guys. Kasi laki ng pusa. Maski pusa, matatakot labanan yan eh. Ang taba, oh. Grabe. Sobra naman to. Grabe naman. Naispatanding daga sa airport. Gusto na yung paimbestigahan ng isang mambabatas. Narito ang report. I think it should. Magbigay ng mga bagay na makikita sa naiya. Eroplano, flight crew, mga pasahero, at teka, daga. Hindi kayo namamalikmata. Daga nga yan. Malapit sa kisame ng departure area ng naiya. Kadiri. Alam niyo mga kutsero, sa daga kasi, pag may nakita ka ng isa, daan-daan na yan. Ibig sabihin, daan-daan silang nasa loob. Parang ano yan eh, parang ipis. Pag may nakita ka ng isang ipis, libo-libo na yun nasa loob ng bahay mo. Daga ganun din. Sa daga, pag may nakita ka ng isa,
Ibig sabihin, sobrang dami na lang nakatago sa loob ng kung saan-saan man. Terminal 3, nakuhanan niya ng isa sa mga pasahero. 3 minutong na videohan ang daga hanggang sa sumuot ito sa butas at naglahong parang bula. Nandiri ang ilang pasahero ng NAIA nang mapanood ang viral video na yan. It's a rat. Big rat. Mama mia. Nakatawa si ate. It's a rat. Big rat. Grabe si ate. Oh. Si Shell Nariz. It's a rat. Big rat. Mama mia. Ay, Diyos ko day. Nakakahiya. It's a shameful, no? Only It's a the shameful. Philippines. Oh my Ako God. mandidiri talaga ako kasi syempre, sino ba namang gustong may daga dito sa NAIA? Kasi alam naman natin ng Pilipino, malilinis. Tapos talagang puntahan ng turista. Nakakaya din sa mga foreigner na makakita ng may daga. Kung sa departure area merong daga, surot naman ang sumasalubong surot, sa mga matindi. pasahero sa arrival area. Pinamugaran nila mapametal o ratan ng mga upuan. Ang mga umupo dyan, pantalang inabot. Gaya ng pasaherong si Anageli Halili. Eh! Nakagat siya not once, but twice. Isa sa arrival area ng Terminal 3 at isa sa departure area naman sa Terminal 2. Ang alam ko talagang surot, hindi yan namamahay sa bakal eh. Sa mga ano yan eh, sa kama, sa mga kutsyon, sa mga couches, sa kahoy. Ngayon lang ako nakakita ng surot na nanirahan sa bakal. Ang weird. Kinakamot ko po siya, pero ang sakit, sobra po kasing kate. Hanggang sa hindi ko po siya kaya, tumayo po ako. Tapos sabi nga po ng kapatid ko, baka daw po surot. Hanggang sa na-video na po niya, ayun po, surot nga po talaga siya. Inireport niya sa mga gwardya ng NAIA ang parehong insidente, pero wala man lang daw nagsorry. Nakaka-disappoint, ma'am. In fairness, malalaki talaga yung surot. Hindi, although sinabi na hindi naman daw talaga sa Pilipinas, mukhang hindi sa Pilipinas. Pero weird talaga. Nakakalungkot nga po, ma'am, kasi ang dami na rin po pala nagpo-complain kasi parang nawawala unti-unti yung cleanliness ng NAIA. Dahil dyan, agad naglinis sa mga tauhan ng NAIA. Dapat noon Aalisin pa. na raw ang mga upuang gawa sa ratan. Nagsorry naman ang Manila International Grabe, Airport Authority sa mga pasaherong Ay, lala nakagat nung kay ng ate, surot. oh. Ayon sa kanilang pest control service provider, posibleng imported o galing pa sa Imported. ibang bansa ang surot. The insects were bigger as compared to the domestic surot. Again, we do not want to imply anything, no, that it's from a foreign source or whatnot, but that was the observation by our pest control service provider. Babayaran naman daw ng MIAA ang ginastos na pagpapagamot Ito ng mga lala, oh. Grabe yung allergies niyan. Dami, oh. nakagat ng surot. E paano naman kakagatin ang turismo ng bansa kung may surot at daga sa airport? Mag-Holy Week break pa naman at idagdag pa ang maraming buwabiyahe para sa Taylor Swift concert sa Singapore. Isang mambabatas na ang nagbabalak maghain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang maintenance ng NAIA. Ang ating mga paliparan ay hindi lamang gateway po sa ating tourism industry, kundi pati na po sa ating labor migration. Bigyan naman po natin ng karampatang atensyon ang lahat ng ito. Si Senator Grace Poe naman na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services nababahala sa posibilidad na matakot at magdalawang isip na bumisita sa Pilipinas ang mga turista dahil sa mga surot at daga. Tiniyak naman ng MIAA na wala na ngayong surot sa airport. Sa Lunes naman, ipatatawag daw nila ang Pest Control Service Provider para imbestigahan ang naispatang daga. Alam nyo, dapat may regular maintenance yan eh. Dapat kasama sa maintenance schedule yan ng NAIA eh. Pest control. Di ba? Bakit? Kasi maraming dumadaan dyan eh. Maraming dumadaan dyan. Both foreign and local. Foreign and domestic. So, dapat mga kotsero, nasa ano yan? Nasa well, I'm assuming nasa budget yan. I'm assuming nasa budget yan ng MIA, pest control. Pero, tamang ganun. Dalasan natin mga every quarter.
Kami nga na maliit na bahay, nakakapagpa-pest control kami every quarter. Kayo pa kaya, naiya, may pera kayong sarili. Grabe to. And marami na ako nabasa, marami na nag-send sa akin. Excuse me. Marami na nag-send sa akin ng comments na baka tanim surot daw o tanim daga, etc. etc. I don't think so. I don't think so. Kasi, alam nyo mga kochero, kung ganun, if that's the case, edi dapat wala talagang surot sa Pilipinas. Di ba? O may mga daga naman sa Pilipinas na may sarili naman tayong mga daga, may sarili naman tayong mga surot. Although yung surot, pwede kasing sumingit sa mga bagbag, di ba? Pwede naman yun eh. Kasi alam nyo, kung tanim lang to, ang pangit. Ang pangit. Di ba? Bakit? Di effective yan eh. Kung gusto yung siraan yung Marcos administration using NAIA, wag surot at saka daga. Di ba? Lakihan nyo pa. Like, I don't know. Ayoko mag-suggest. Baka may gumawa eh. Kasi, ang pangit kasi para surot at daga, really, yan lang talagang nyo, kaya yung gawin. Surot at daga. Diyos ko. Isip-isipan nyo naman pa ng konti. Ang daming So, ako lang, I'm thinking, it's possible na merong isang tourist or merong isang OFW or basta merong individual na galing ng abroad, tapos yung pinanggalingan niya, maraming surot. Yun. Like Hong Kong. Tulad ng Hong Kong. Ayan, so, or whatever, wherever place, di ba? So, tapos na kumapit lang yung surot dito. It's possible naman eh. It's not impossible. Nangyayari naman yun. Yung daga naman, Diyos ko, mga daga naman talaga sa Pilipinas kasi laki ng pusa. Huwag na tayo magulat dun. At saka sa Pilipinas, halos lahat ng lugar may daga. Halos lahat ng lugar. Pero, syempre, yung iba, na-maintain lang nila kasi yung pest control nila. Dapat ganun din si NAIA. Ang nakakatawa lang, mga kochero, bakit to ginagamit pang batigo sa administration? Ako, ang weird eh. Ang weird na gagamitin mo pang batigo sa administration, surot tsaka daga. Ang pangit. Kasi ang babaw. Ang babaw. At saka ang daling i-address. Eto mga kochero. Try natin i-address. Okay? Kasi mga kochero, naalala nyo, 2022 pa lang, gusto nang iparehab ni PBBM ang NAIA. 2022 pa lang yan. August 14, 2022. Kakaupo lang ni Presidente niyan. Kakaupo lang ni Presidente niyan, August 14, 2022. Gusto na niyang iparehab ang NAIA. Kasi nga, it's one of the worst airports in the world. Mga kochero one of the worst airports in the world. According nga kay News 5 kanina, top 5 na tayo. Nasa number 4. Nasa number 4 pa tayo ng world's worst airports. Imagine, nakakadiri. Alam nyo mga kochero, napakaganda ng Pilipinas. Sa totoo lang. Hindi pa ako nakakaikot sa buong Pilipinas and I would want to. Except, ang busy ko lang talaga ngayon. So, may ipis pa sa NAIA. Lahat naman ng lugar sa Pilipinas may ipis. And in fairness naman din sa NAIA, yun nga lang, nag-intay pa kasi sila mag-viral. Sana hindi na nila inintay na nag-viral. Sana, meron silang programa or every quarter or every 6 months, merong pest control talagang nagaganap. Sana ganun. Kaso hindi na ganap. But anyway, going back. So, nung pagkaupo ni PBBM, gusto na niyang i-revive yung rehabilitation ng NAIA. Pagkaupo ni PBBM, August 2022 pa lang to. Ang sabi, the administration of current President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. intends to move forward with its own plans to revive the stalled project. Sabi niya, we will invite the private sector to revisit the possibility of doing a PPP, public-private partnership,
for NAIA. So referring to the PPP ng si Sec Bautista. Ano nangyari dito? 'Di ba? Ginusto to ng ng Marcos administration. Ano nangyari? Ano yung batikos ng mga DBS, Duterte Balahura supporters at ng mga dilawang pink CPP? Ano yung batikos nila? Ay, pinapa-privatize na ang NAIA. Grabe si Bongbong Marcos, pinapa-privatize na ang NAIA. My goodness. December 26, 2023. Ay, ba't ko napindot? Balik. Yan. December 26, 2023. Bautista faces backlash over NAIA privatization and amid PPP code chaos. Tingnan nyo. Gusto i-improve ang NAIA. Gusto pagandahin, gustong ayusin. Tapos babatigusin pa rin. Mapamabuti, mapamasama, mambabatikos kayo eh. Wala kayong pinipili eh. Buti na lang hindi nag-back down ng Marcos administration. DOT is under increased scrutiny for its swift maneuvers towards privatizing the NAIA amid the absence of regulatory guidelines for the PPP code. Industry stakeholders daw. Hindi naman sinabi ni bilyonaryo kung sino. Sabi, given the new law, why is the DOTR hell-bent on pushing through with the bidding? Ba't nagmamadali? See? Tinan nyo talaga itong mga Duterte Balahura supporters tsaka mga dilawan. Pag walang ginagawa, sabihin, nasaan si Marcos? Nasaan ang Pangulo? Ganun. Tapos, nung may ginawa, sabihin, bakit minamadali? Ay, corrupt. Baka nabayaran. Pag-level mag-isip tong mga hayop na to. Pardon my French. Diba? Pag walang ginawa, nagre-reklamo. Pag may ginawa, nagre-reklamo pa rin. Anong klase yan? Bakit binibenta? Bakit pinaprivatize na yung NAIA? Sabi, stakeholders also stress the importance of ensuring that the NAIA PPP project adheres to appropriate and relevant legislation. Buti nga ngayon may PPP code na eh. Dati wala naman kayong reklamo. Nung si Panot Aquino nag-PPP, wala kayong reklamo. Nung si Digong nag-build, wala kayong reklamo. Tapos ngayon may PPP code na. Tapos ginawa ni PBBM, galit kayo. Nakakabuhisit. Ba't kayo ganyan mag-isip? Nagre-reklamo kayo ngayon sa surot at daga. Nagre-reklamo kayo sa surot at daga. Ngayon na aayusin, hindi pa nga nangyayari yung surot at daga yung August 14, 2022. Ngayong aayusin, nagre-reklamo kayong lahat. Ang titigas talaga ng mukha. Unang-una, sinagot to ni PBBM before. Ang sabi niya, you cannot privatize an airport. You can only privatize its operations. Which is good. Para sa akin, sa sitwasyon natin ngayon, ideally, ang nagmamanage dapat niyan is government. Ideally. Kaso, palpak eh. Palpak eh. Anong gagawin? Palpak eh. So, anong gagawin? I-maintain natin sa gobyerno, no? Kahit pangit ang resulta. Tapos nakakatawa yung mga nagko-comment dito ng DBS eh, sabi sa issue na to, sabi nila tanim daw para daw i-justify yung pagpa-privatize ng NAIA. Sabi ng mga DBS.
Pagpa-privatize daw ng operations. Take note, operations, not NAIA. Not the airport, but the operations of the airport. Buti sana kung binigay sa dayuhan, di naman. Anyway, yun nga, galit na galit sila dahil bakit daw pina-privatize, minamadali daw, etc., etc. Pero nung binigay kay San Miguel, ay happy silang lahat. Tingnan nyo ka-ipokritohan itong mga Duterte Balahura supporters talaga. Nung una nagre-reklamo sila. Sabi, ang bilis-bilis namang i-privatize. Ba't kayo nagmamadali? Siguro may corruption, etc., etc. O, nung binigay kay San Miguel, ay, San Miguel, oh, good yan. Ha, happy tayo, happy. Hayop kayo. Ang titigas sa mga mukha niyo. Diba? Tingnan gano'n ka-ipokrito. Tingnan gano'n ka-ipokrito. Double standards eh. Binabatikos nila yung NAIA privatization. Operation lang operation and rehab. Tapos, nung ang nanalo ng NAIA rehabilitation, San Miguel, happy sila. Diba? Nakakatawa eh. Nakita ko, pinagpo-post pa nila eh. Congratulations, Ramon Ang. Diba? Ang iipokrito, nakakainis. Tapos babatikusin nila ngayon, nakakatawa lang babatikusin nila ngayon, na may surot, may daga, tanim surot daw, tanim daga, para daw i-justify yung pagpapanalo daw ni San Miguel. Ano ba talaga? Saan ba kayo tumatayo? Ano ba tinatayuan nyo? Tapos ito pa. May balita. Ay, mamaya ko na ikukwento. Mas pasok yun sa Chacha eh. Kesa dito. Nakakatawa eh. Nakakatawa lang yung double standards na meron ang Duterte Balahura supporters. Hindi mo alam kung saan sila nakatayo eh. Hindi mo alam kung ano yung hindi mo malaman by what standard do they measure their leaders. Kasi kapag si Duterte, binababaan nila yung standard. Pag si Duterte. Binababaan nila yung standard. Pag si Xi Digong or si VP Sara ang may ginawa, binababaan nila yung standard. For example. Itong recent na pagbalentong ni Xi Digong. Sa pananaw natin mga normal mag-isip. Ay, nagsinungaling, bumalentong eh. Nung una, sabi niya, drug addict daw si PBBM. Tapos all of a sudden, 28 days later. Parang zombie movie, 28 days later. 28 days later, biglang, ay hindi, wala akong sinasabing ganon. Oo. Balentong eh. Sa atin, iniisip natin, ay nagsinungaling. Kasi binawi eh. Pero tayo yun mga normal mag-isip. Sa mga Duterte Balahura supporters, iba ang standard. Ibang standard, guys. Nung sinabing meron tayong presidenteng adik, sigawan yung mga Duterte Balahura supporters. Sabi, oo nga, Bongbong Marcos adik. Totoo yung pulburon video. Blah, 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 blah. Tapos ngayon, binawi ni Xi Digong. Binawi ni Xi Digong, guys. Sa atin, sa pananaw natin, nagsinungaling si Digong. Pero sa pananaw nila, ganito. Tignan nyo, master strategist talaga, political genius, art of war, si mahal naming Pangulong Duterte. Pinagsinungalingan na kayo, natutuwa pa kayo.
Anong klaseng standards yan? Chess Master. May bago, Chess Master. Pahaba na ng pahaba yung yung title natin kay Shidigong. Nagdadagdag ako pa ng Chess Master. Sige na nga. Si Digong daw, political genius, master strategist, art of war, chess master, mahal namin Pangulong Duterte. Ganon. Pero pag si BBBM ang nagsabi niyan, sigurado sabihin lang, sinungaling talaga, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Tingnan nyo, hindi ko alam kung kung double standard bang matatawag yun o sadya lang talaga nilang niloloko ang mga sarili nila para kay Shidigong. Hindi ko naiintindihan eh. Kayo ba, naiintindihan nyo? Standards ng DIDE. Ala, kumakapit na yung DIDE. Sa mga hindi nakakaalam ng DIDE, it's an acronym. Acronym yan na naimbento natin dito sa live streams natin. Ang DIDE ay Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Yan yung DIDE. Standards na ng DIDE. Grabe. Renny, hindi ko na mababasa yan. Political genius, master strategist, art of war, chess master, mahal naming Shidigong. Tinry ko talaga. Diba? Tapos happy sila dun. Happy sila na inuuto sila. Zuijutsu? Anong Zuijutsu naman yan? Alam ko lang Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. You are my special. Sa mga hindi nakakaalam, sorry na lang. sa mga sa mga mahinig lang sa anime. Sa mga otaku. Anyway. Diba? Bakit ganon? Bakit nag-iiba kayo ng standard? Ay. Hindi ko naiintindihan eh. Kung umukay kayo nung una, bakit nung una nagrereklamo kayo diyan sa NAIA yung pagpa-privatize ng NAIA operations? Nung una nagrereklamo kayo. Tapos nung nanalo ang San Miguel, wow, good job. Anyway. 'Di ba? Ako may paliwanag ako diyan, Felmi. May paliwanag ako diyan kung bakit naging kung bakit ganito. Best performing government official si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Una, probably because of the sample ni Tangere. Kasi si Tangere yan eh. Baka yung sample size niya is meron ng bias towards Sara Duterte. That's one. Another is halo effect. Ano yung halo effect? Because of the name Duterte, quote unquote. Because of the name Duterte, tagal tayong binrainwash dyan eh, na napakahusay daw ni Shidigong eh. 6 na taon tayong na-brainwash dyan eh. Ako din naman, I would admit na na-brainwash ako dyan. Pinagtanggol ko pa nga ng 3 taon yan si Digong eh. Nung umpisa ako mag-vlog eh, ng politika. Ang vlog ko nung una, hindi politika. Ang vlog ko nung una, iba-iba. Nung nag-vlog ako ng politika, pinagtanggol ko rin yan si Digong eh. Kailan lang ba ako na-turn off sa kanya? Nung in-insist niya tong distab niya. Nung tinuloy talaga nila yung plano nilang mag-distab. Yun. Doon lang naman ako na nagkaroon ng na-turn off. Isip-isip ko, itutuloy nyo rin pala. Akala ko buong-buo ang unity team, tapos tutuluyan nyo ng distab. Anyway. So, ayun.
Sana sa susunod, mga DBS, mga Duterte Balahura supporters, maging consistent kayo. Kung galit kayo sa presidente because of a certain standard or because of a certain something, magalit kayo. Pero hold everyone to the same standard. Dati ko pa sinasabi to eh. Sinasabi ko to dati sa mga dilawan eh. Kasi ganyan din sila kay Panot Aquino naman. Si Panot Aquino, para sa kanila, best president ever. And ganito rin sila magtanggol kay Xi Digong. Kay Panot Aquino during his time. During nung warla between Digong and Dilawan. Grabe rin nila ipagtanggol si Panot Aquino. This time, na-adopt naman nung kabila. In-adopt naman nung kabila. In-adopt naman ng mga ibang DBS. By the way, sa isip ko iba ang Duterte, diehard Duterte supporter, yung mga DDS. Iba yun Sila yung mga medyo maayos kausap, mga objective yun. Yung mga yung DDS. Meron pang ibang grupo meron pang particular group sa loob ng mga DDS which I call DBS, mga Duterte Balahura supporters. Kasi mga walang kwentang nilalang talaga yun. Mga walang kwentang nilalang yan, guys. Kaya sarap nilang balahurain. So, yun. So, kung meron kayong standard, hold every leader to the same standard. Hindi pwedeng exempted ang mga Duterte. If you're expecting 100% performance kay PBBM, you should also expect 100% performance kay VP Sara. At kapag hindi niya na-reach yung 100% na yun, dapat bumatikos din kayo. Hindi yung papalusutin nyo. Tulad nito, binatikos natin si Bautista. Bakit? Ano ba naman budgetan mo to ng pest control every quarter? Alam mo naman na to port to daanan ng tao. Maraming dumadaan dyan na mga bagahe. Hindi mo alam kung anong insekto ang pumapasok sa Pilipinas dahil airport ito. Hindi mo man lang binadjita ng ng pest control? At gaano kayo kadalas mag-pest control? Once a year? Ano kayo? Hindi naman to bahay. Hindi naman bahay ang airport. Sa mga bahay nga ideally every quarter. Every quarter dapat nagpe-pest control ideally. Pag twice a year ka lang, medyo ka na nun, medyo pabaya ka na ng konti. Lalo pag hindi ka nagpe-pest control. Bahay yun Ano pang airport? Ano pang airport? Taas natin ang standards natin dyan. DOTR, pang ilan mo na to? Mga Kojero, wala na namang plastic cards ang LTO Tingnan nyo. Yung misis ko, kumuha ng lisensya recently, wala siyang plastic card. Papel na naman. Last week lang siya kumuha. Nag-renew pala. Diyos ko. Ano ba nangyayari sa DOTR? Ano ba kayo dyan? Galaw-galaw naman kayo dyan ng konti. Under nyo ang MIA. LTO, wala na namang plastic. Ay, Diyos ko naman talaga. Ano nangyayari sa inyo? Lahat yan under ng DOTR License ko, ayun, bond paper. Meron na ako nung card. Pero ang tagal ko ring nakuha yung card ko. Siguro may 2 years. Pero pandemic kasi yun Di ba? Palitan na to si Bautista. Walang walang kwentang nilalang to si Bautista. Imagine, naging vice president ba o CEO siya ng PAL? If I'm not mistaken. President, vice president, or CEO. Either of the three. Basta naging head honcho siya ng PAL. Big boss. Big boss.
ng PAL. Tapos sarili nating airport, di mo kayang maalagaan. Nakakaya naman sa'yo. Anong ginagawa mo dyan? Ayun. Anyway, so ayan mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page for liking updated. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?